Kasama rin sa mga lilinisin bilang bahagi ng rehabilitasyon ng Manila Bay ang mga estero sa Maynila. Ang mga nakatira sa mga estero pinapaalis na pero hindi raw nila alam kung saan sila pupunta. Makibalita tayo kay Dano Tingkungko. 10 taon na sa Estero de Abad sa Maynila si Jovelyn Talyada. Nang magtanan sila ng kinakasama, nagdesisyon silang bumukod sa pamilyang nasa Pasay. Pero ang nilipatan nila, ang karitong ito na nasa gilid ng estero. Sidecar po. Kaya latag lang dyan. Kasi nagtitinda po kami. Hindi namin kaya mangupahan. 3,000 po kasi yung bukod pa yung ilaw at tubig. Dati po sinubukan na po namin yun sa Pasay, kaya lang di po namin kaya. Minsan na raw silang nirescue ng Manila Social Welfare Office pero ayaw na nilang balikan ang dating shelter. Ang hirap din kasi doon sama-sama kami doon. Natakot ako. Kasi hindi mo iba-iba yung mga tao doon, yung mga nagsasolven. Ang pamilya ni Jovelyn ang isa sa mga informal settler na target paalisin ng mga otoridad para sa Manila Bay Rehabilitation. Ayon sa MMDA, wala raw kasing saysay kung hindi isasama ang estero sa paglilinis. Napaka-importante hong malinis yung mga esteros kasi kadalasan ng mga esteros natin, ang tapon din ng tubig sa Manila Bay. So kung magpo-focus lang po tayo sa Manila Bay per se, hindi naman nalilinis yung mga esteros, nawawalan ng saysay yung paglilinis. 2 linggo nang nakakalipas nang sabihan daw sila ng isang taga-MMDA na kailangan na nilang umalis. Pero walang sinabi sa kanila kung saan sila lilipat. Yung naka-uniforme po ng MMDA yun Basta sabi, bago dumating yung 27, kailangan wala na kasi lilinisin na nga daw po ito. Yun, kaya nga po nakaligpit kami lahat dito. Alam niyo kung saan kayo pupunta? Siyempre 2 linggo pa, nag-iisip kami kung saan kami magtatago. Nakakita kami ng daguhan doon. Naglinis din sa Estero de Magdalena sa Binondo. Kasama rito ang pagtitibag sa mga barong-barong na nakatayo sa gilid mismo ng estero. Ito po ay normal na ginagawa ng PRRC na inililikas po yung mga taong nakatira within the 3-meter easement o yung danger zone na tinatawag natin. Kasi sila po yung mga nasa delikadong lugar kapag lalo na pag mabaha, may bagyo, sila yung mga unang naapektuhan. Ayon sa Pasig River Rehabilitation Commission, may kaukulan naman daw paglilipatan ng mga pamilyang paaalisin sa estero. Dano Tingkungko, GMA News.